Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Hindi kami nabigo sa unang subok namin para makita ang mga Irrawaddy. Sa unang paglaot namin, paramdam na agad sila. Ayun o. Ayun. Nasundan ng pag-angat ng kanilang palikpik o dorsal fin at pagsilip ng kakaibang ulo. Ito, sumisilip, sumaspay up. Ano nga bang uri ng marine mammal ito? Samahan niyo akong tuklasin ang misteryo. Pero parang ang panahon ay hindi yata maikiayon sa aming misyon. Dahil imbis na mga Irrawaddy ang sumalubong sa amin, kailangan munang mag-abort mission dahil hindi maganda ang panahon. Okay, medyo kailangan muna natin i-post itong ating sighting dahil kung titingnan nyo doon sa dulo, malakas yung buhos ng ulan, mahirap na maabutan, baka lalo tayo mas mahirapan after that. Kinabukasan, sumikat na ang araw. At maswerte kaming makasama ang mga ekspertong dagdag sa aming grupo. Panibagong umaga na naman at ngayong araw makakasama natin yung mga experts from WWF dito sa Irrawaddy Expedition natin. Kasama natin si Miss Mavic at yung kanyang mga researchers. Ngayong umaga, hopefully with their help, mas maiintindihan pa natin yung mga Irrawaddy. Sa pangunguna ni Marivic Mataliano, isang conservationist mula sa WWF, isang photo identification activity ang gagawin namin sa susunod na mga araw. Target namin makuna ng mga palikpik o dorsal fins ng mga Irrawaddy. Pero sa bilis ng galaw ng mga Irrawaddy, makunan kaya namin sila? Yung photo ID na ginawa natin to basically give them identity. Ang photo ID, ito nagbibigay sa kanila ng kanilang pangalan at katangian. Taong 2005 ang naging huling count o pagbilang ng mga Irrawaddy dito sa Malampaya. Photo identification din ang kanilang ginamit. At base sa mahigit isang buwang pagsusurvey ng WWF, 39 na lang ang bilang ng mga Irrawaddy dito sa Malampaya. Yung photo ID kasi isa-isa talaga. Ma-identify mo, this is Irrawaddy number 1, Irrawaddy number 2, and so on. Sa photo ID, lumabas naman 39 individuals. Okay, dito sa main boat, kanina pa tayo medyo nag-iikot pero wala pa tayong sighting. Pero according to sa second team, may sighting na sila. Kaya pupuntahan natin ngayon. Jo-join tayo doon sa second team at titingnan natin yung nakita nila, kung positive. At sana nga, makakuha tayo ng mga gandang kuha ngayon. Lapitan natin yung isang bangka, no? Lapitan natin sila. At kahit malayo pa ang aming distansya, kitang-kita na namin ang mga Irrawaddy. Kaliwa! At hindi lang dorsal fins ang kanilang pinakita, pati buntot pa.
Habang kumukuha kami ng litrato, ang ibang kasama sa research team, kinuha ang temperatura ng tubig. Kasama kasi sa kanilang pag-aaral kung gaano kalamig o kainit ang tubig na tinitira ng mga Irrawaddy. Meron dito sa kaliwa, sa kanan, sa harap. Ito yung sinasabi ni Miss Mavic na feeding time talaga nila. Ayun oh. Hindi lang isang grupo ang sabay-sabay na nagpakita. Mabilis, maliksi at paiba-iba ng direksyon. Kanina pa natin sinusundan yung mga Irrawaddy. Every time lalapitan natin, mawawala, tapos maglalaho. Mag-a-appear na naman sila sa malayo. Pero yun nga, pag sunerte ka naman, sila mismo lalapit para tignan ka. May mga magandang kuhaman kami ng buntot at palikpik ng mga Irrawaddy. Di pa rin ito lumalapit sa amin. Di ito sumasabay na lumangoy sa mga bangka na tulad ng ibang marine mammal o cetacean. Yung malaking bangka, medyo parang napansin ko nai-intimidate yung Irrawaddy. Mahiyain na nga sila eh. Tapos lalapitan mo pa sila ng pagkalaki-laking sasakyan, pandagat. Although that gave us, yung malaking bangka, that gave us the mobility to see 360 degrees. Pero yung subject naman na hinahanap-hanap natin, medyo natatakot sa atin. Nasabi sa amin ni Mavic na may alam pa siyang ibang lugar kung saan makikitang magkakasama ang mga Irrawaddy. Sumama kami para makita ito. Dito sa tapat na Malampaya office, makikita ang magkakatabing Irrawaddy. Pero hindi sila lumalangoy.